So, ang gagawin natin ngayon is kung paano mag-install ng isang breaker at saka dalawang convenience outlet at dalawang bulb gamit ang isang switch. So, dito sa ilaw natin, gumamit tayo ng 2.0 na THHN wire. Tapos dito naman sa ating outlet, gumamit tayo ng 3.5 THHN wire. Gumamit din tayo ng 3.5 THHN wire papunta sa ating circuit breaker. So ito yung kanyang diagram. Okay, umpisa na natin gawin yung ating circuit. So, ang unang i-connect natin is itong dalawang convenience outlet natin. So, ito yung galing sa ating circuit breaker na dalawa. Ito yung papunta sa ating mga convenience outlet. At ito naman is papunta sa ating mga ilaw. So, una nating i-connect is yung ating convenience outlet. Ito yung ating live. So ito na lagyan ng electrical tape is ito yung ating neutral. Ito siya. So ilagay natin tong itang convenience outlet natin. So higpitan lang natin yung ating pagko-connect para hindi siya mag-loose. Ito naman sa baba.
So ayun, okay na tayo sa ating convenience outlet 1. Sunod naman natin itong convenience outlet 2 natin. So pwede na natin itong i-direct sa ating outlet na last. So okay na rin tayo sa ating convenience outlet to. So okay na tayo sa ating mga outlet sa baba. So isunod naman natin yung ating bulb. So yung neutral, itong puti natin, i-connect natin sa neutral ng galing sa ating circuit breaker. Kasi itong black i-connect din natin sa ating light na galing sa ating circuit breaker. So ito yung line natin. So i-connect natin lahat ng ating neutral. Ito yung papunta sa ating ilaw. Ito yung papunta sa ating bulb 1. So i-connect natin yung ating bulb 1. Connect natin itong puti. Sama natin siya dito. So itong black na galing sa ating circuit breaker is i-connect din natin sa papunta dito sa ating switch.
Ito yung ating line na nanggaling dito sa circuit breaker natin papunta sa ating switch. So itong galing naman sa switch papunta sa ating bulb. Connect natin to sa bulb 1. So ito naman yung lipat lang natin dito para makita natin. So i-connect natin yung ating bulb 2. So ito connected na yung neutral natin. Connect naman natin yung papunta sa ating, ito yung papunta sa ating switch. So ito siya. So ito papunta sa ating switch. Magkasama yung wire galing sa ating bulb papunta sa ating switch. So okay na tayo sa ating connection. So isunod naman natin ilagay itong switch natin. So ito yung galing sa ating circuit breaker. Ito yung wire na to. Push lang natin. Push lang natin hanggang sa mag-lock sa loob ng switch. So ito naman is yung wire na connected sa ating mga bulb. Ito siya. Ito yung papunta sa ating bulb 1. Saka ito yung papunta sa ating bulb 2. Push lang natin hanggang mag-lock sa ating switch. So ayan, okay na. So okay na tayo. Ito yung wire na galing sa ating circuit breaker. Itong dalawang to. Ito namang itong wire na to pupunta sa ating mga outlet. Ito siya. So ito yung wire na connected sa ating outlet at saka wire na galing sa ating circuit breaker.
So dito naman, ito yung wire na galing sa ating circuit breaker. Itong dalawang to. So okay na yung connection natin. Ayusin lang natin para matest natin. So lagyan muna natin ng electrical tape. So applicable lang to sa maliliit na load or maliit na bahay. Yung pwede mong pagsamahin yung ilaw natin at saka yung mga outlet natin sa isang circuit breaker. Hindi siya advisable kung marami yung load natin kasi mag-aagawan lang sila ng supply. So lagyan natin ng valve para masubukan natin yung ating ginawa. So ayun, gumagana. Ang disadvantage lang kasi nito mga loads, pag isang breaker lang yung ginamit natin is pag may nasira dito sa ating mga outlet, magti-trip siya kasama na yung ating ilaw. Magti-trip to, hindi mo na siya magagamit. Kaya ang advisable is mas maganda separate yung circuit breaker ng ating mga outlet at separate din yung circuit breaker ng ating mga ilaw. Kasi kung sakasakali na may nasira man dito sa ating mga outlet, ang magti-trip is yung breaker lang ng ating outlet. Hindi masasama yung ating mga ilaw. So ang
So ibig sabihin magagamit mo pa rin yung ilaw natin habang nagto-troubleshoot tayo sa ating mga outlet. Ganon din yung vice versa, kung may nasira ay kung may nag-short circuit sa ating mga ilaw, magagamit mo rin yung ang magti-trip lang is yung circuit breaker ng ating ilaw at magagamit mo pa rin yung ating switch ay ating outlet. Kaya yung mga ganito is pang yung ganitong setup is yung para sa maliliit lang na bahay. Yung gumagamit lang ng dalawang ilaw, dalawang outlet. Pero kung yung maramihan na, kailangan talaga na separate yung ating mga breaker. So subukan naman natin tong ating switch ay ating outlet, I mean. So subukan natin dito sa yun muna natin yung breaker natin. So subukan natin dito sa tracer. So sa ating convenience outlet 1, ayun, gumagana. Nagcha-charge yung ating razor. So tanggalin natin. Ayun, nawala. Subukan naman natin dito sa ating switch 2. Outlet 2. Ayun, gumagana. Tanggalin natin. Ayun, nawala. Ayun, gumagana. Nagcha-charge sa. Nagcha-charge. Pwede mong gamitin to. Yeah. So yung connection ng ating ilaw is naka-parallel, kaya kahit masira yung ating isang bulb or mabasted yung isang bulb natin, hindi maapektuhan yung pangalawang bulb natin. Kasi pag naka-series connection yan, pag nabasted yung isang bulb natin, mawawalan din ng supply yung ating pangalawang bulb. Kaya pag sa ilaw, talagang parallel connection yung connection natin. So ayan guys, gumagana. So maraming salamat sa panonood ng aking munting video at sana wag niyong kalimutang mag-subscribe, like at saka paki-share na rin kung may natutunan kayo sa aking pinagsasabi nito. Maraming salamat and God bless all of us. Thank you.